Hi guys! Magandang umaga, tanghali, or magandang gabi sa inyong lahat na kahit saang sulok ng mundo. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Wits. Ayan po guys, for today's video, umaga pa po tayo na stress. Sa stress natin, ginantihan po tayo ng mantika kasi nagpreprito po ako ng manok at saka napunta po sa mukha ko dito. Mano po yung mantika. Paglagay ko sa manok sa pagprito, parang pumutok yung mantika tapos napapunta po sa natin, sa mukha natin. Parang dito nararamdaman ko yung hapdi. Tapos nagilamos kagad ako tapos linagyan ko po ng toothpaste. So, ayun, kaalis lang po nila Sansan at saka ni Creslin. Alas 7, 9 pa lang po yung oras. Dahil nga, yun po yung natin routine. Maaga pa po tayo magigising. Mag-aasikaso sa mga estudyante natin. Nagplantsa pa po tayo ng mga uniform nila dahil naglaba po tayo kahapon at hindi nga natuyo dahil sa sama po ng panahon. Actually, hindi naman po umulan kahapon ng malakas, pero medyo makulimlim lang, tapos walang hangin, kaya medyo hindi natuyo yung mga natin nilabhan. So nagplantsa po tayo ng panibago. At ayan si Sia, pinagsasabihan ko po siya. Yan. Gising na yan. Kikilos. Kasi ginising ko yung atin niya mga 15 to 6 pa lang. Tapos sa akin siya tumabi. Nagigisingin ko na yung atin niya, nagising din siya. Sabi ko sa kanya, ba't ka gumigising ng maaga pa? Umaya pa man yung klase mo. Wala na mo namang gagawin. Pag nagising ka, wala ka naman pong gagawin. Matulog ka kasi pag si kuya niya yung katabi niya, nagigita siya, Kuya Creslin sa gitna niya. Si Creslin, kinakalabit ko lang naman po pag ginigising. Yun, kasi parang yung niya, yung porma sa paghiga sa higaan ko is parang pahalang. Di inaano ko siya, inayos. Yun, nagising. Hanggang ngayon, sabi ko sa kanya, matulog ka uli kasi maaga pa, alas 10 ang klase mo. Pa lang, alas 7 pa lang. Kaya ayun, nasasabi pong na-stress ako kasi mayroon pong nagpa-stress sa akin, wag na lang pong sasabihin. Laging ganyan na lang po tayo, pero tinatawanan ko lang yan. Hindi po ako nagpapapikto sa mga stress na yan, pero stress ako, pero hindi po ako nagpapapikto. So, ayan, kapihan na lang po natin para mawala yung stress. Mahirap na lang po natin sabihin dahil baka naman po may magsabi na naman dyan na dapat hindi na po ikinikwento. Masarap naman po ikwento dahil sa sitwasyon ko pong ito, dito sa bahay, wala naman po tayong nakakausap na yung kausap ba na parang nagmamaritis ganun. Wala. Kasi kami lang. Wala naman po talaga akong na parang napapagbuntungan ng hininga. Hininga ba? Napapagbuntungan ng sama ng loob. Ganun. Puro sasaloobin lang. Ganyan. Kung maapektuhan po tayo ng depress, baka matagal na. Pero laban lang. Kaya natin to. Okay lang. Talagang ganyan lang po ang buhay. Minsan masaya, minsan masaya. Minsan masaya.
Pero hindi po natin maiwasan yung ma-stress. Pero yung stress na hindi po pinapahalata. Hindi ko na lang po parang iniintindi, binabaliwala para walang parang normal lang, ganun. Yun lang po. At saka dito lang po ako nakakapag sabihin, pero hindi naman po lahat ng stress natin, stress ko, alam nyo, basta okay lang, marunong pa akong magdala. Okay lang yan. Sana gabayan pa tayo ni Lord at bigyan pa tayo ng mabahabang buhay na palaging may stress tayo. para may stress pa tayong nararamdaman. Oh, Diyos ko Lord. Ayun nga, sinasabi kong nagprito po tayo ng manok. Ayan. Minarinate ko yan kagabi. Tapos, ngayon ko na lang po nilagyan ng harina, itlog. Tinimplahan ko po muna yung manok. Lagyan ng paminta, durog na paminta. Tapos, kunting suka. At linagyan ng kunting magic sarap. Yun kasi medyo yung po nagpapalasa. Kasi sabay habang nagplaplansya po ako, may sinalang po ako na mantika. Tapos naplansya ko na po yung yung pang taas ni Sansan. Parang medyo nakalimutan ko na may ko sinalang na mantika. Pagtingin ko, muusok na po yung yung kawali. Pero hindi naman po masyadong malaki yung yung apoy. Basta dali-dali po akong kinuha yung manok na tinimplahan ko, tas inilagay. Parang dahan-dahan lang naman po yung pagkalagay ko. May lang po, portion na may pumutok po sa gilid ng manok. Ewan ko baka na anuhan ng tubig. Pumutok, tapos napunta po dito sa mukha natin. Medyo naman hindi po gaano, ayan. Pero dito parang mahapdi. Pero naghilamos agad po ako, naghilamos. Tapos nilagyan ko po ng toothpaste. Kahapon natapos po tayong maglaba, mga banda alas 11 na. Tapos nagpunta po tayo ng lungsod dahil naghahanap po kami ng maisusuot ni Sansan para sa intrams nila. Nahirapan po talaga ako maghanap ng, kasi yung suot nila sa intrams ngayon October 16 is white jeans tapos white na shoes. Nahirapan po akong bumili or nakahanap naman po tayo ng ng sapatos. Ang inaano ko lang baka hindi gusto yung style ni Sansan. Yun nga, meron po ako nakita doon sa may ukay-ukay banda sa katabi lang po ng tindahan ni may timang. Meron doon dalawa ukay-ukay, white pero lalabhan mo pa. Medyo mura kasi yung pinaka brand new daw pero parang niragbihan lang, parang hindi matibay. Medyo mahal. Tas yung ukay-ukay baga sakto-sakto lang, kaya sa bulsa. Meron doon dalawa, pagpipilian. Sabi ko kay Sansan, magpunta ka doon, isukat mo. Kasi hindi ko naman po masama si Sansan dahil may klase pa po siya. Yung jeans naman, meron pa akong nahanap, skinny jeans. Hindi naman po yan hilig ni Sansan yung fit na na pantalon. Kailangan yung medyo maluwag kasi drummer, nagdrum. Parang mahirap kumilos kung yung suot mo is masikip sa'yo. Diyan pa ako nahihirapan sa pantalon niya. Meron din naman po ako nahanap doon sa ukay-ukay.
labahan medyo lalabhan. Pero pang babae naman, yung cutting pang babae. So, sabi ko kay Sansan, puntahan mo yun dahil malapit lang naman doon sa school niya. Puntahan mo doon. Yung tindira pinagsabihan ko na papapuntahin ko na lang dito. Nagpakilala lang po ako. Tas alam naman ni Sansan, puntahan mo doon, isukat mo kung kasya sa'yo. Sa yung na nila, intrams, sa susunod na, sa Lunes, 16, sa Lunes na. Yung jeans na white, yung pares nila, barong yung pang ibabaw. Barong. Sa eskwelahan lang po nila binibili. Binayaran na naman po ni Sansan. Tapos yung problema po, sila po yung pinapag-provide ng pantalon na white at saka sapatos. Meron naman po siya ditong mga rubber shoes na white pero merong kalong itim. So yun doon ako nahirapan kahapon. Ikot-ikot po kami ni Papa Beach kung saan pwede mabili. Yun, parang nanakit yung natin, yung balakang, saka ikot-ikot, lakad-lakad. Hindi po tayo basta nahirapan po ako. Tapos yun, tapos noon, merkado po tayo. Tapos tayo pa yung magluluto, magpapakain. Wala. Agoy. Yun ba, ko po, yung hinahanap, yung kusa, na tutulungan ka. Okay lang po nung nandun si Pix. Parang hayahay po ako dahil hindi mo na papagsabihan si Pix na yun. Kung meron na po kaming dapat lutuin sa ref, tinitingnan, chinichik ni Fix. Sabi niya na, anong lutoy natin? Anong luto nito? Sabi ko sa kanya, bahala ka. Basta, mauulam or maluluto. Siya po yung nagdidesisyon. Siya yung pinaano ko. Siya po yung pinaka-caretaker ko dito sa pagluluto. Parang nakakaano po tayo, nakakapahinga-hinga. Na-smile pa. Makaon ka na? Nagtali na po siya ng buhok niya. Maaga pa. Nagising. Hi mga viewers. Gising na po ako. Yan. Nandito na po yung namin. Yung mayor. Nandito na. Sa susunod, ako yung mag-drive. Ayan mga viewers, kain na po tayo. Priya na yun. Hindi na yung holiday candles. Blesses all of the that day. Isaba to si Buddha winting ikas Lord. Amen. Hindi na yung holiday candles. Amen. Sige, kain tayo. Ayan, yung ulam ko is prito na. Maaga pa po siyang mag-aalmusal. Sinakain. Alas 10 pa yung klase niya. Alas 7:30 pa lang. Ayan. Kung po kain na lang kayo. Like ko po kayo maganda sa inyong kapatid.
Ano? Kahit na lang kayo, may kaya maghintay sa inyong kapatid. Kain na lang daw po kayo. Wag na kayong maghintay sa inyong mga kapatid. Kain at saka ako naman po is magliligpit sa pinagtulugan namin. Kain siya. So, alam po sila mamadak nagpilipit. Si Papa Ray, sabi ni Mama Dak ay siya daw magdadrive. Si Mama, kasya mag-drive. Si Papa nagkasya din. Kain na kain. Pwede lang po kayo mag-camera. Kung wala po kayo nanonood sa amin, ay wag na lang kayo nanonood. So, ayun po si Mamalak tapos na po siya magligpit. Nag-ayos na po siya na kahit dito bunting house. Tapos nag-cut siya ng electric fan. Tapos, Kain na ga. okay. Tapos si Mamalak naman nagkakape. Ang dali ng oras guys, ayan, binibisan na natin si Sia kasi siya naman po yung papasok. Alas 9:15 na po yung oras. Ouch, Huwag malikot. So, ayan po. Nagbibihis na po ako kasi papasok na po ako. Si ate, andon na po sila. Tsaka si Papa Big, kumain na po. Si Mama Dak nagkape na lang. Ako, nagkain na po. Kanina po, wala pa po yung kumain. Kumain pa ba kayo kung hindi? Kung wala pa kami, ay kain na lang kayo. Anong klaseng tanong yan? Anong klas? Huwag malikot, huwag malikot. Pag nag-aayos ako, huwag malikot. Okay.
Sapatos ginamit ko mga guys kasi pupunta kami sa PE uniform po yung suot niya ngayon kasi hindi pa po natuyo yung uniform niya. PE or type B. Nung kabataan ko pa, gaaral ako, ganito yung mga ayos ng buhok ko. Ako lang po yung nag-aayos. Kasi wala po siyang mama. Hindi po ako nakaranas ng ayos ng nanay. Kasi hindi marunong si nanay mag-ayos ng ganito. Kundi ako lang. Bakit ka marunong? Kaya iano ko din sa sa mga alaga ko. Yung binantayan kong mga bata na 2 babae. Na-i-apply ko din sa kanila ang ganitong mga ayos. At si Mama Walin naman, siya rin daw po yung nag-aayos sa kanya. Kaya po naman niyang mag-ponytail ng buhok. Pero nung fourth year high school tayo, nag-CET, kailangan maiksi yung buhok. Nakapagpagupit po tayo noon. Yung ni Sia buhok mahirap ayusan kasi may mga maliliit na tumutubo. Hindi napapantay yung pagkatali. Plus maglilikot pa siya. Sos, Ginoo ko. Mahirap. Tingnan nyo. Kung saan napupunta yung yung paa. May mga kinakalikot. Di tuloy naayos. Hindi nakaka-steady lang. Yan nagkanda buhol-buhol na tuloy. Malikot kasi. Dito, tingin dito. Sige, harap ka na dyan. Meron po siyang bangs kahit hindi ginupitan. Marami kasing may mga tumutubo na maliit pa yung mga buhok niya yan. Kaya hindi lahat. Hindi mapunitil. Yan si Sia. Tayo. Naka-type B po siya. Hi mga viewers! Papasok na naman ako. Bye! Yan, papasok na po siya. Maganda yung panahon natin ngayon. Ayan, linabas ko yung mga
Yung mga tuwalya namin, yun lang po yung linabas ko kasi medyo makapal, matagal matuyo. Yung iba dyan lang dahil banda hapon, papunta dito sa loob ng bahay yung sikat ng araw. Yan, ihatid muna si Sia, tapos aalis naman po kami mamaya ni Papa Bits. Pagbalik niya, maliligo lang po ako dahil pupunta po kami ng sugod. Maghahanap naman po kami ng may isusuot ni Sansan para sa intrams nila. Galing po kami ng sugod. Nakahanap na din po ako ng masusuot ni Sansan para sa intrams nila. At ayan, diniretso namin si Sia na kunin. Andyan na po yung Sia nyo. Hi po, andito na po ako. Meron na naman akong assignment. Tapos, yung nabili natin na pantalon ni Sansan sa Ox na Ox. Tapos, medyo bababad natin. Gagamit po tayo ng baking soda. Bumili po tayo. At saka, yung sapatos, pwede labhan daw. Gamit ang baking soda. Ayan po. Kasi hindi naman po ito palaging isusuot ni Sansan na white. Pwede na siguro to. Kunting, lang, laba. Halian muna kami dahil pasado las 12 na. Para matagal yung nila Sia ngayon. Labasan. Lampas alas 12 po ang nila. Labasan sa school. Tsaka bumili na lang po ako ng gulay. Ayan, talong. At saka prito na manok na naman. Kain muna tayo, guys. Nakakaramdam na po ako ng gutom. 25. Dahil, pag umaga, kape lang talaga tayo. Kaya parang hindi kinakaya ng powers hanggang tanghali. So, yan. Pray muna tayo. Sia. Pray. Kina. Bless all our good is about to see for them printing as Lord. Amen. In the name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ikaw na ito. Tago mo ito ngayong assignment. Sulatin. Kain muna. Umaya na yan. Tapos yung sobra niyang snack pan, palaman cheese. Yung kinain lang yung isang hiwat saka yung cheese. Tapos mainit naman po ngayon. Nag-ano na lang po kami ng coke. Paminsan-minsan lang naman. Gulay na talong. Ginisang talong. Paborito ni Papa Beach, backbones. Tapos, suki kami doon sa may pritong manok. Dahil masarap yung pagkaluto niya. Masarap pa rin. Mas masarap pa kaysa sa akin. Nagluto na ako. Naman yan yung luto. Anong samay? Kabig, ang tawag niya natin ni Tika natin sa amin, Ate Jean Rose. At ni Jean Rose? Ayan guys, magandang hapon. I-update ko naman po kayo sa lesson namin kanina. So, ayan.
Okay lang, di ba po yan kung tukarong kasi hindi naman po yan madami. Ito. Kasi na ano daw siya nalito. Kaya mayroong daw siyang dalawa dito. 10/8 lang po siya. Hindi. 20. 20/18 po siya. Dalawang wrong. Tinatanong niya kung okay lang daw yung dalawang wrong niya. Okay na yan dahil dalawa lang. Tapos dito naman, so ayan, ano to? 16/16. Oh, perfect po siya dito. Ito naman pang isa. Ano po yan? Oh, mag-a-answer po siya. At saka si Sia, ayan po. Yung trabaho niya kanina pa niya yung ano, yung may assignment po siya pag 3 sa number 2 dahil kahapon number 1. Tapos ang nangyari po, napunit yung ano, yung papel niya dahil inaano po niya talaga, dinidiin yung lapis kaya napunit. At pinapasulat naman po dito yung word na number 1. Ayan. Okay na yan kahit yung kasulat ni Sia pataas. Basta nababasa na 1. Marunong na din po siyang magsulat. Medyo marunong na po si Sia. Tingnan nyo yung ano, yung sulat kamay ni Sia. Okay na yan, basta nababasa. Wala sa pwesto. Yan. Siya lang po yung nag-assignment kanina nung dumating po siya. Pagkatapos namin kumain, nag-assignment po siya. Tapos, napagod siguro, nakatulog. Ayun. Kagigising lang po niya. Kaya medyo maano po yung ano niya, energy ngayon kasi kagigising lang. At si Ate Crislin naman, tingnan nyo, halatang lubat po siya dahil maaga pang nagigising, papasok, tas ayan, uwi ng bahay, mag-assignment. Man na po ako mag-assignment, guys. Tapos na, hindi human. Tapos ka nang mag-assignment. I-value ang han? Ha? Han? Value daw. Ang ano? Ang handwriting sa... i-value ang ano? Asan bang babasahin dito? Ay i-value ang han sa matag ang han? Ang han? Hanay or ano? Kasi kuan sila mother tongue dito, Bisaya. Mahirap basahin yung ano ni Crislin. Ako na yung isulat ang tubag sa kwaderno. Pananglitan. Imo pananglitan ko kulanghin pananglitan pinanglitan inano mo shinorkat pananglitan 6 ano ito yan? Kulangin Kani siya, pananglitan. Parang ano lang common sense na kabasa, pang text or pang chat. Shortcut.
Pero sige na, okay na ito. Kayo, suok na. Ayun mga, tapos na po Nakaintindi ka man na dahil mo man itukuan. Tapos na po ako, guys. Mag-assignment. Dito talaga ako napapagod, guys. Sa mat. Napapagod daw siya sa mat kasi yung maraming aransiran si Crislin. Pero pag ano naman lang yan, pag plus additional. Correct? Ha? Correct? Oo. Tapos ito. Tingnan nyo yung buhok niya. Tumataas na ako. Parang nakipagsabunutan. Lubat na timmata. Huh? Lubat. Halatang ano si Crislin. Parang inaantok. Ay sinihikab pa tong isa. O, ano na ito, itago. Kasi tapos na ka naman mag-assignment. Pwede idea. Bruno. Tapos, ayan, dumating naman po si Sansan. Yung assignment naman ni Sansan, itong, electric. Basta, iwan ko kung anong pangalan na inilalagay po dito sa wood. Parang ina-assemble po yan dito. Si Sansan, grupo sila, groupings, pero si Sansan yung nakatuka. Tapos, ayan po yung dala ni Sansan na mga material. Tingnan nyo po, guys. Ayan. Pang kuryente. Ayan po, wire ng pang-liko or sibiko. Tapos, ito, hindi gumagana na bumbilya sa battery. Kasi sabi ni Papa Bits, sa kuryente na bumbilya, dapat po, yung ilalagay dito yung battery bulb battery. Basta battery bulb. Ganon. Kasi, trinay po ito ni Papa Bits dito, umilaw po siya. Pag battery yung ginagamit, hindi po siya umiilaw. Kaya, didiskartehan ni Papa Bits itong mga bumbilya ng lighter, kukunin po niya. Babaguhin niya po yung yung project ni Sansan. Siya po yung mag-assemble. Yung gagamitin lang po dito ni Papa Bits is mighty band. Mighty band para po mailagay po dito sa wood. Andun si Sansan, bumibili na po ng mighty band. Tapos nahabang naman po si Papa Bits ay kumukuha pa ng ibang mga material. Meron pala pinagagawa ni Sansan na yung pag-wiring ba, yung alam naman nyo yung ganito ba, tapos battery, taka switch dito, iilaw yan. Ang kaso guys, yung binili nila, ito para sa electric, sa ilaw ng Yun, electric. Oo. Paano ito? Ito ang gagamitin? Hindi nga umurap. Tapos nang isaksak dito, Yung saksak dito, ayan, umilaw. sige, Ang try ganda- mo isaksak. Ang ganda ng ng Ang ganda ng ilaw niya. ilaw. Parang patay sindi. Yan. Yan. So, tanong mo, parang kandila na Ayan. Yan po. Pero pag battery, Pag battery, yan. Kahit, wala. hindi nga kumirap. So yan, mamajikin po yan ni Papa Kaya, Bits. Gagawin natin kasi, nung ako nag-aaral pa, ito talaga ang ko. Pag-electrical. Yung pag-layout ng electrical. Saka gagamitin ko kasi wala sila dito. Ang ilaw ng Bumbilya ng lighter. lighter tsaka yung battery. Ah. Ito ang gagawin ko. Guys, ito. Ayan. Gagamitin ko ito.
Kahit idalawa ko ito dito, pwede yan. Okay. So, ayan, bukas na lang po yung update natin dyan sa ginagawa ni Papa Beach.